Kabanata 956. Bihira kang makitang ganito kagalit. Naglalakad si Lito nang makarinig siya ng mapanuksong boses mula sa likuran. Ito ay walang iba kundi si Red Frost. Lumingon si Lito, tumingin saglit kay Red Frost, at biglang may binato sa kanya. Katutubo itong sinalo ni Red Frost, at nang tingnan niya ang bagay na nasa kanyang kamay, isang ekspresyon ng matinding pagkagulat ang kumalat sa kanyang mukha. Ito ay talagang isang sagradong bato. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya, na nakatitig kay Lito. Sinundan mo ako mula sa 100,000 mountain range para lang maibalik ito, hindi ba? Iyon na ito ngayon. Makakaalis ka na, walang pakialam na wika ni Lito. Ikaw. Nawala ng masabi si Red Frost. Hindi kaya ganito kadali. Teka, bakit mo ginagawa ito? Pinigilan siya ni Red Frost. Sumimangot si Lito bilang tugon, ibinigay ko na ang gusto mo. Ngayon umalis ka na, hindi mo na kailangang malaman ang dahilan. Ibinulsa ni Red Frost ang sagradong bato ngunit nakaramdam pa rin siya ng pagkalito. Sa sandaling ito, isang malakas na layunin ng pagpatay ang lumapit. Apat na lalaking nakasuot ng itim at nakamaskara ang tahimik na lumitaw sa paligid ni Lito. Sino ang babaeng ito? Tanong ng isang lalaking nakamaskara. Sumagot naman ang isa, ang gusto lang ng ating amo ay ang buhay ng batang ito, lahat ng iba ay wala sa atin. Bahagyang ngumiti si Lito, sino ang nagpadala sa inyong lahat? Si Jocelyn, o si Asyong Bayu? Isang lalaking nakaitim ang malamig na tumugon, hindi mo na kailangang magtanong. Sa mga patay, ang pag-alam o hindi pag-alam ay walang pagkakaiba. Kasabay nito, ang bawat isa sa kanila ay sabay-sabay na gumawa ng isang coordinated na galaw, isang kumikinang na hubog na talim na lumilitaw sa bawat kamay. Well, I'll be taking my leave then. Si Red Frost, na iindayog ang kanyang balakang, ay naghanda na umalis. Bahagyang ibinaba ni Lito ang kanyang mga labi sa isang ngiti, at dahan-daang inilabas ang espada ng Xuanyuan. Umatake. Apat na lalaking nakaitim ang sabay-sabay na nagsimula sa kanilang pag-atake, ang kanilang mga hubog na talim ay kumikislap na puti. Hinarap ni Lito ang isang lalaki sa kanyang harapan ng isang hampas ng espada habang ang ihip ng malamig na hangin ay sumipol mula sa kanyang leeg. Ang lahat ng ito ay mga top-level na mandirigma na kumikilos ng napakabilis, kaya hindi nang ahas si Lito na tretuhin sila ng walang ingat. Tatalikod na sana siya, may sumigaw mula sa likuran. Sa pagbabalik tanaw, nakita niya si Red Frost na may hawak na maikling espada at isang lalaking nakaitim na nakahandusay sa lupa. Anong tinitingin-tingin mo? Parating na sila. Mayabang na sabi ni Red Frost, ang kanyang mga mata ay kumpas sa kaliwa ni Lito. Sa likod, si Lito ay lumaban gamit ang kanyang Sword of Xuanyuan, habang si Red Frost ay lumaban sa tabi niya. Makalipas ang ilang minuto, inalagaan ang apat na lalaking nakaitim. Tumingin si Lito kay Red Frost, tumango, at sinabing, salamat. Buong pagmamalaking itinaas ni Red Frost ang kanyang baba at sumagot, huwag kang magpasalamat sa akin. Hindi ko ito ginawa para sa iyo, ayoko lang na magkaroon ka ng utang na loob. Then, she waved her hand and said, hanggang sa muli nating pagkikita. Ang Northern Moon Mansion. Ano? Nabura na silang lahat. Galit na galit si Northern Moonshong. Kinumpirma ng kanyang mga subordinate, wala sa apat ang nakaligtas. Lahat ay namatay sa isang stroke. Nabalitaan namin na ang lalaki ay may kasabwat na babae. Malamig na sinabi ni Northern Moonshong, pumunta ka at hulihin ang babaeng iyon. Gayon din, ipadala si Master Han sa aksyon. Ang ikalawang elder ay bumulalas, kailangan ba iyon? Si Master Han ay napakalakas na tao, ang paggamit sa kanya laban sa batang iyon ay tila medyo overkill. Napangiti si Northern Moonshong, wala akong pakialam sa labis na paggawa. Basta ang resulta ay mawala ang batang iyon. Kinabukasan, nakatanggap si Lito ng kakaibang tawag sa telepono. Natarante niyang sinagot ang tawag, tanging hingal na hingal ang narinig niya sa linya, na sinundan ng ungol ng isang babae, na para bang tinakpan ang bibig. Nakilala niya kaagad ang boses, Red Frost. Isang kakaibang boses ng lalaki ang lumabas, anak, nasa kamay ko ang babaeng ito. Kung ayaw mong mamatay siya, pumunta ka agad sa Lakeside Pavilion sa Hilagang Bundok. Sa ilang sandali, tumayo si Lito at tinungo ang Hilagang Bundok. Sa sandaling ito, dapit hapon na. Ang lawa ay kinulayan ng ginto ng lumulubog na araw. Nang dumating si Lito, nakita niya ang isang tao na nakaupo sa isang malayong pavilion. Sa loob ng pavilion, nakatali ang mga kamay ni Red Frost, at napuno ng bulak ang kanyang bibig. Napakaaga mo, sabi ng tao sa pavilion, nakatingin kay Lito. Kakaiba ang lalaki.
Ang kanyang maselang balat ay may ningning ng kabataan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kapani-paniwalang may edad, na tila 60 taong gulang. Sumulyap si Lito kay Red Frost at sinabing, pabayaan mo siya. Ito ay sa pagitan mo at sa akin. Hindi na kailangang isangkot ang iba. The man didn't dilly-dally, he retorted, rest assured, once you're dead, I will naturally let her go. Wala akong interes na pumatay ng babae. Bahagyang ngumiti si Lito, napakatiwala mo. I've never failed in anything I've done in my life, sagot ng lalaki na may banayad ng ngiti. Alright, my surname is Han, and my forename is Hanzo, pakilala ng lalaki. Hanzo, ikaw ba ang guro ni Ning? Bahagyang nagulat si Lito. Tumaas ang isang kilay ni Hanzo, mukhang iba ka talaga sa kanya kaysa sa iba. Hindi niya kailanman binuksan ang kanyang puso sa sinuman. Nagtanong si Lito, at si Ning, maayos ba siya? Sumagot si Hanzo, magaling na siya. Kapag nagpakasal na siya sa pamilya Lin, magiging mas mabuti pa siya. Umiling si Lito, sumagot, ang pagkakaroon ng bearong tulad mo, nakakalungkot para sa kanya. Napakunot ang kilay ni Hanzo, anong sabi mo? Siya ang pinakamatagumpay kong disipulo. Nahijitin niya ako, tulad ng asul na nagmumula sa indigo, ano ang alam mo? Hey. Umiling si Lito, walang ganang magpaliwanag sa kanya. Kung ganoon nga, wala akong magagawa kundi ang kunin ang buhay mo. Dahan daw ang itinaas ni Hanzi ang kanyang palad at isang gintong liwanag ang mabilis na umikot sa paligid nito. Kaagad naman siyang sumulong. Ang liwanag ay naging hindi mabilang na maliliit na punto, na parang mga patak ng ulan. Mabilis na umiwas si Lito, iniiwasan ang karamihan nito, ngunit ang kanyang katawan ay tinamaan pa rin ng ilang mga light point, na tumutulo ang mga bakas ng dugo. Malakas ka. Wala pang taong kasing edad mo ang nakatakas sa galaw kong ito. Tumawa si Hanzo, sa wakas ay nagsalita ng mga salita ng papuri, ngunit ang kanyang tono ay puno ng panunuya. Isang mas malakas na liwanag ang lumitaw sa kanyang palad, agad na naging hindi mabilang na mga punto na sumasakop sa kalangitan, tulad ng mga high-speed meteor, na agad na nilamon si Lito. Umiling si Hanzo, napaawang ang kanyang bibig sa panghamak, Ning, huwag mo akong sisihin. With that, tumalikod na siya at naghanda ng umalis. Boom! Isang malakas na kalabog ang nagmula sa likuran. Huminto si Hanzo sa kanyang kinatatayuan, lumingon upang tumingin, at baka sa kanyang karaniwang kalmadong mukha ang pagtataka. Ang lahat ng mga light point na iyon ay sumabog at ang katawan ni Lito ay natatakpan ng gintong halo. Ito ay puno ng hindi makapaniwala ang mukha ni Hanzo. Maging si Lito ay parehong naguguluhan. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita ang isang puting figure na misteryosong lumilitaw sa itaas ng lawa. Ang mga daliri ng paa ni Ning Beo ay halos hindi dumampi sa isang dahon ng lotes, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Lito. Nang makita ang taong matagal na niyang hinahanap-hanap, ang mga mata ni Lito ay biglang nagkontrata, Ning. Kuya Lito. Bahagyang namula ang mga mata ni Ning, maganda siyang lumipad sa ibabaw ng dahon ng lotes na lumapag sa harap ni Lito. Agad siyang niyakap ni Lito, hinaila siya ng mahigpit sa kanyang mga bisig. Ning, sa wakas ay payag ka na makita ako. Tumulo ang luha sa mukha ni Ning habang ang kanyang mga braso ay pumulupot sa leeg ni Lito, I'm sorry. Hinawakan ni Lito ang kanyang mga balikat, Ning, sumama ka sa akin. Umiling si Ning bilang tugon, I'm sorry, pero hindi ako makakaalis kasama ka. Sa sinabi nito, lumingon siya para harapin si Hanzo, Guro, naiintindihan ko na nandito ka sa utos ng aking ama, hindi ko nais na ilagay ka sa mahirap na posisyon. Lumuhad siya habang nagsasalita, pakiusap, guro, alang-alang sa ating master-disciple relationship, huwag mo na siyang saktan. Hinailan ni Lito si Ning, Ning, hindi natin kailangan ng tulong nila, hindi ako natatakot sa kanya. Umiling si Ning, maaaring matalo mo siya, ngunit masasaktan ka. Hindi ko kayang makita ka o masugitan ang aming guro. Natahimik si Lito, ito ang kanyang Ning, ang pinakamabait na babae sa mundo. Bamantong hininga siya at hindi na nagsalita. Mukhang seryoso si Hanzo, Ning, ang paggawa nito, ang nakakasakit sa iyong ama ay isang bagay, ngunit kung ang pamilya ni Lin ay mabigla, maaaring isangkot nito ang kabuuan ng Northern Moon Residence. Ibinaba ni Ning ang kanyang ulo, tila nagi-guilty, alam ko, gagawin ko ang lahat para makabawi. Isa lang ang paraan, kailangan mong pakasalan si Jocelyn. Sabi ni Hanzo. Hindi pwede. Hinawakan ni Lito ang kamay ni Ning, Ning, talagang hindi ako papayag na mangyari ito. Gayunpaman, malamig na tumikim si Hanzo sa gilid, anong karapatan mong magsabi ng mga ganyang salita? Isang ordinaryong tao na tulad mo, paano ka makakapantay sa makapangyarihang pamilyang Lin sa martial world?
Sa tingin mo, sapat na ba ang iyong kasalukuyang lakas? Isang matinding kislap sa mga mata ni Lito, hindi natitinag ang kanyang tono, oo, tama na. Hindi ko hahayaang sumama si Ning sa pamilya Lin, hindi sapat si Jocelyn para sa kanya. Sa kasamaang palad, sagot ni Hanzo, naniniwala ang Northern Moon Residents na ang hindi sapat para sa kanya ay ikaw, bata. Pakawalan mo ang iyong walang muwang at hanggal na mga pangarap. Isang ngiti ang kumalat sa mukha ni Hanzo. Ning, para sa iyong kapakanan, maaari kong tapusin ang operasyong ito, ngunit kailangan mong sumama sa akin. Kapag nalaman ito ng pamilya Lin, hindi ito magiging mabuti. Nagmungkahi si Hanzo sa tonong nagbabanta. Kuya Lito, huwag mong sisihin si Ning, pakitandaan na ang taong mahal ni Ning ay ikaw lang. Bahagyang namula si Ning, sumulyap kay Lito bago tumalikod para maglakad patungo kay Hanzo. Ning! Hahabulin sana siya ni Lito, ngunit isang gintong halo ang bomb-alot sa kanya, na nakulong sa loob. Ning! Namumula ang mga mata ni Lito, at walang awa niyang pinukpok ang halo gamit ang kanyang mga kamao. Sa bawat hindi pinapansin na suntok, binabaliwala ang kanyang mga kamaong duguan at bogbog, sa wakas ay nalagpasan niya ang halo, ngunit nakaalis na sina Ning at Hanzo. Lumuhad siya sa isang tuhod sa lupa, mariing idiniin ang kanyang kamao sa lupa. Hindi ko hahayaang mangyari yon, never. Sigaw niya sa puso niya. Biglang may marahang kamay na dumampi sa balikat niya. Saglit na natigilan si Lito, Ning. Mabilis niyang inangat ang kanyang ulo, ngunit ang nakita niya ay ang mukha ni Red Frost. Ayos ka lang ba? Puno ng pag-aalala ang ekspresyon ni Red Frost. Wala lang, mauna ka, gusto kong mapag-isa sandali, sabi ni Lito sa mahinang boses. Bumantong hininga si Red Frost, umupo sa tabi niya, at pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pagitan mo at ng magandang batang babae na iyon. Ngunit nakikita ko sa kanyang mga mata na talagang gusto kanyang protektahan. Bumulong si Lito, sinisikap mo bang hikayatin akong makinig sa kanya? Para iwanan siya at hayaan siyang magpakasal sa taong hindi niya mahal. Umiling si Red Frost, hindi, gusto kong sabihin, gawin mo ang gusto mong gawin. Kung susuko ka ng ganito, pareho kayong magsisisi. Sabi nito, tumayo siya, hinubad ang kanyang palda, at tinapik si Lito sa balikat. Thank you for rushing over for me. Aalis na ako, see you another time. Naglakad siya ng malayo, pagkatapos ay tumalikod, kumaway kay Lito, good luck, sana kayo at ang batang babaeng iyon ay tumanda ng magkasama. Ngumiti si Lito sa kanya, salamat, gagawin namin. Kabanata 957. Tinawagan ni Lito si Garrison. Master Argel, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Magalang na tanong ni Gary. Sumagot si Lito, kailangan kong maghatid ka ng hamon para sa akin. Isang hamon. Kanino? Sinabi ni Lito, Asyong Beyo. Ano? Halos itapon ni Gary ang kanyang telepono sa gulat. Master Argel, alam kong walang kapantay ang iyong martial arts skills. Pero hindi ordinaryo ang pundasyon ng Bayou Mansion, mas mabuting huwag mo silang guluhin, mabilis na payo ni Gary. Sinabi ni Lito, walang puwang para sa negosasyon tungkol dito. Bukod dito, ilabas ang hamon sa pangalan ng Young Grandmaster, at itakda ang petsa para bukas. Nang makita ang determinasyon ni Lito, napagtanto ni Gary na walang saysay ang paghikayat sa kanya. Idinagdag ni Lito, kung sa tingin mo ay hindi ito komportable, maaari kang tumanggi. Sumagot si Gary, Master Argel, ano ang gagawin mo sa akin? Ilang beses mo na akong tinulungan, ang paggawa ng ganoong kaliit na gawain ay walang halaga. Hindi ko makakalimutan ang pabor na ginagawa mo, sagot ni Lito sa seryosong tono. Hindi nagtagal, ipinadala ang hamon sa Bayou Mansion. Young Grandmaster. Pinunit lang ni Asyong Beyo ang hamon at nginisyan, anong basurang Young Master? How dare he challenge my Bayou Mansion? Ang ikatlong elder ay nagsabi, narinig ko na ang batang Grandmaster na ito ay napakatalino. Siya ay 20 pa lamang at kahit ang 4 na Grandmaster ay walang pagkakataon laban sa kanya. Oh, may ganyang tao. Medyo nagulat si Asyong, pagkatapos ay ngumuso, ang ating Bayou Mansion ay may 1,000 taon na pundasyon. Hindi ba natin kayang humawak ng isang Grandmaster lang? Hayaan mo siyang dumating. Papatayin natin ang sinumang dumating, at wastong ibalik ang prestihiyo ng ating Bayou Mansion. Ang unang elder ay tumango, nagsalita sa isang malupit na tono, eksakto, ang ating Bayou Mansion ay napakatagal nang nagpakababa. Ngayon lahat ay naglakas loob na subukan tayo. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa hamon ng batang Grandmaster sa Bayou Mansion. Ang buong martial arts circle sa kabiserang lungsod ay kumukulo sa pananabik. Ang showdown sa pagitan ng batang Grandmaster at Bayou Mansion ay walang alinlangan na magiging isang magandang palabas.
Kinabukasan, daan-daang mahilig sa martial arts ang nagtipon sa tarangkahan ng Bayou Mansion. Ang batang Grandmaster ay palaging nananatiling mababang profile, hindi nagpapakita ng kanyang sarili sa publiko, bakit siya biglang naging high profile sa oras na ito? Hoy, siguro nabusog siya sa mga nagawa niya at gusto niyang mas marami pang makakilala sa kanya. Mukhang kahit na ang isang Grandmaster ay hindi maiiwasan ang katanyagan at convention pagkatapos ng lahat. Excuse me. Biglang may nagsalita mula sa likuran. Lumingon ang mga tao at nakita ang isang binata na parang ordinaryo at sumigaw sila, lumayo ka sa likod, may tao dito, bakit ka nagtutulak? Gusto kong pumasok sa Bayou Mansion. Sabi ni Lito. Hey, maaaring isa kang handyman sa Bayou Mansion. Tinuya siya ng lalaki at gumawa ng paraan. Hindi gaanong nagsalita si Lito, naglalakad ng walang pag-aalinlangan hanggang sa tumayo siya sa pasukan ng Bayou Mansion. Tumigil ka, sinong hinahanap mo dyan? Sigaw ng gatekeeper. Sa kalmadong kilos, sumagot si Lito, ako si Argel, ang naglabas ng hamon sa Bayou Mansion. Ang kanyang mga salita ay agad na gumuhit ng hininga mula sa karamihan. No way. Ang batang ito ba ang young Grandmaster? What? This supposed Grandmaster looks a bit too ordinary. Is he bluffing? Sa tingin ko, isa siyang impostor. Paano siya naging ordinaryo? Tama. Pinaglalaruan tayo ng batang ito. Turuan mo siya ng leksyon. Ang kanilang mga boses ay lumakas at mas galit, ang mga kamay ay agitated na kumakaway sa paligid, habang pinalilibutan nila si Lito. Bahagyang yumuko si Lito sa kanyang mga tuhod, itinadyakan ang kanyang paa sa lupa. Boom! Ang lupa ay nanginginig, ang mga tao ay kumikislap na parang soybean sa isang salon. Ay ito. Ang mga martial artist na ilang sandali lang ang nakalipas ay nagbabanta na parurusahan si Lito, ngayon ay impes na gaya ng mga frostbitten eggplants, hindi makapagsalita. Ilang tao lamang ang napabuntong hininga sa pagtataka, ang isang yapik ay may taglay na napakalakas na kapangyarihan, tunay na angkop sa young Grandmaster. Ang walang pakialam na tingin ni Lito ay bumaon sa mga nagbanta sa kanya kanina. Namutla ang kanilang mga mukha, at tahimik silang umatras. Nang makita ito ng gwardya ay hindi nang ahas na maging pabaya at agad na sinabing, maghintay ka rito. Hindi nagtagal ay bumalik ang gwardya, kasama si Asyong Bayou at ang tatlong dakilang matatanda. Ako ay sabik na makita kung ano ang Ram or Divine Young Grandmaster na ito. Si Asyong, walang pakialam, ay kara-rating lang sa pasukan nang makita niya si Lito. Nanlaki ang mata niya sa gulat. Ang pangalawang elder ay nagtanong, ikaw ang batang Grandmaster. Tumango si Lito, tama. Sinabi ng pinakamatandang elder, bilang personal na disipulo ng matandang iyon, hindi nakakagulat na siya ang batang Grandmaster. Paano kung siya ang batang Grandmaster? Nagdilim ang ekspresyon ni Asyong, anak, pumunta ka dito ngayon para manghamon. Hindi ko isasaalang-alang ang pagkakamag-anak sa iyong master, pag-isipan mong mabuti. Walang pakialam na sumagot si Lito, hindi na kailangang isaalang-alang. Anong yabang? Hawak ang isang gintong sibat sa kanyang kamay, si Asyong ay humakbang pasulong, hayaan mong sabihin ko sa iyo huwag mong pag-imbutan ang mga hindi dapat. Sa pamamagitan nito, inikat niya ang kanyang palso, at isang sayaw ng gintong liwanag ang napuno sa silid mula sa sibat na nasa kanyang kamay. Lahat ng naruroon ay agad na nasilaw, hindi makatingin ng diretso sa maliwanag na liwanag. Malamig na bumantong hininga si Asyong, at isang tumpak na tulak ng sibat ang inilunsad. Tumago sa tenga ng lahat ng naruroon ang matalim na huni, halatang mabilis ang takbo nito. Isang panunuya ang namuo sa puso ni Asyong. Sa isang galaw, Golden Sun Chasing Eagle, matusok pa ang lumilipad na agila sa langit. Pabayaan mo na yung lalaking nasa harap ko. Gayunpaman, bago lumabas ang kanyang ngiti, hindi sinasadyang lumiit ang kanyang mga mata. Sino kaya ang nakakaalam? Ang gintong sibat na iyon ay ligtas ng hawak sa kamay ni Lito. Lord of the Bayou Residence, ito lang ba ang mayroon ka? Sa isang pitik ng kamay ni Lito, sumipol pabalik ang gintong sibat. Bago pa makapag-react si Asyong, tinusok ng sibat ang manggas niya, ipinako ito sa Grand Gate. Si Asyong ay natigil doon, nakakahiyang hindi makagalaw. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap, halos isang segundo o dalawa. Marami ang natarante at nahirapang proseso ang nangyari, nakita lang nila ang ganitong senaryo. Kaya, nagkaroon ng paunang hinga sa sorpresa, na sinundan ng isang hiyawan ng pagtawa. Si Asyong ay namula sa galit, tumigil ka sa pagtawa. Binigyan niya ng makahulugang tingin ang Grand Elder. Hinawakan ng matanda ang sahig gamit ang dulo ng kanyang paa at lumipad ng bahagya. Kiddo, tingnan natin kung paano ka tatayo laban sa akin. Maya-maya pa, may lumabas na silver sword sa kanyang kamay.
Ang isang piraso ng jade ay naka-embed sa hilt ng espada, habang ang katawan ng blade ay kumikinang sa sikat ng araw. Isang espada ang tumama sa hangin. Mahusay na umiwas si Lito. Boom! Ang sahig ay hiniwa ng lakas ng espada, na lumikha ng kanal na ilang metro ang haba. Pagkatapos, umiwas muli si Lito. Ang batong leon na 2 tao sa taas sa pasukan ay agad na naalis. Dumating si Lito sa pintuan at umiwas muli. Direktang hinati ng sword energy ang Vermilion Gate ng North Moon Mansion sa kalahati. Inis na ipinadyak ng pangalawang elder ang kanyang paa, huwag kang makipag-away, kinukutya ka ng brat na ito, sinasadya kanyang sirain ang ari-arian ng North Moon Mansion. Sa wakas ay natanto ng unang elder at galit na sinabi, ikaw na maliit na bastos, matapang na kutsain ako, hindi kita pakakawalan. Hawak niya ang isang espada sa kanyang kaliwang kamay, ang hintuturo ng kanyang kanang kamay at gitnang mga daliri ay dumampi sa katawan ng espada, bumubulong ng isang inkantasyon. Sabog! Isang cyan blue na apoy ang nag-apoy sa katawan ng espada. Pagkatapos, tinutukan niya ng sword slash si Lito. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Lito, isang gintong espada ang agad na lumitaw sa kanyang kamay ang Xuanyuan Divine Sword. Klang! 2 espada ang nagsalubong, nagbuga ng nakakasilaw na liwanag. Sa sumunod na segundo, nabasag sa 2 piraso ang pilak na espada sa mga kamay ng Elder. Nagulat si Elder. Ito ang Silver Wave Sword, isang treasured heirloom na ipinamana mula sa kanilang mga ninuno. Kahit na ang ranggo nito sa Sword Scroll ay hindi mataas, ang pagiging ika-15 mismo ay isang pambihirang kayamanan. Upang sabihin na maaari itong magputol ng bakal tulad ng putik ay hindi isang pagmamalabas. Ngayon, nahati ito sa kalahati ng isang stroke. Ang mukha ng matanda ay isang tulala, gulat, takot, pagkabalisa, at panghihinayang. Nagpalit-palit ang mga ekspresyong ito sa kanyang mukha. Sa sumunod na segundo, ang espada sa kamay ni Lito ay nasa kanyang lalamunan. Sumuko, o hindi. Gumalaw ang bibig ng matanda, ngunit hindi siya makapagsalita. Kung hindi siya sumang-ayon, mawawalan siya ng buhay. Kung papayag siya, tuluyang mawawala ang mukha ng pamilya niya. Nang makita ito, ang pangalawang elder at ikatlong elder ay sabay-sabay na naglunsad ng kanilang mga galaw, na umatake kay Lito mula sa kaliwa at kanan. Binawi ni Lito ang Xuanyuan Sword at hinarang mula kaliwa hanggang kanan. Ang pangalawang matanda at pangatlong matanda ay umatras, na nagpapalitan ng mga natulala na tingin. Kahit na tayong dalawa ay hindi makakaya sa kanya, sabi ng pangalawang matanda, puno ng pagdududa ang mukha. Seryoso ang tingin ng ikatlong elder at sinabing, mukhang minamaliit natin ang batang ito. Pinahihit ni Lito ang kanyang pulso, ang dulo ng kanyang espada ay nakatutok ng diretso sa Bayou Mansion, maglaban muli. Sabi ng pinakamatandang elder, magsama-sama tayong 3. Ang pangalawang elder ay nag-alinlangan, malamang nalabag ito sa mga patakaran. Kami, ang ikatlong elder at ako, ngayon lang ay sumama upang iligtas ka. Malamig na tumawa ang matandang elder, anong mga patakaran? Ang panalo ang pinakamahalagang bagay. Nang bumigkas ang kanyang mga salita, isang bahid ng gintong liwanag ang dumaan. Ang matandang elder ay likas na umiwas, ngunit sa kanyang pagtataka, lumitaw si Lito sa kanyang kabilang panig. Kaway ng kamay, isang suntok ang damapo sa mukha ng matandang elder. Napatulala ang matandang elder. Lumapit si Lito sa kanya, paano iyon para sa winning is the most important. Sino ang nanalo at sino ang natatalo ngayon? Naramdaman ng matandang elder na parang ang suntok na iyon ay hindi lamang tumama sa kanyang mukha, ngunit nakagambala sa daloy sa buong meridian ng kanyang katawan. Walang reply. Itinaas ni Lito ang kanyang kamay, handa siyang suntukin muli. Natalo ako. Natalo ako. Ang Elisted Elder ay nagmamadaling umamin ng pagkatalo. Kung siya ay magtitiis ng isa pang suntok, ang kanyang buong kahusayan sa paglilinang ay malamang na mawala ng silbi. Bata, huwag kang masyadong kampante, nandito pa ako. Ang pangalawang elder ay naninangil, ilang mga nakatagong armas ang bumaril kay Lito na parang mga bulalakaw. Ipinikit ni Lito ang kanyang mga mata, ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang layer ng gintong liwanag. Pagkatapos, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at nagpakita sa harap ng pangalawang elder. Ang matalim na nakatagong sandata ay makitid na dumampi sa kanyang balat, nag-aapoy ng nakasisilaw na mga kislap na para bang ito ay tumama sa matigas na itim na bakal, ngunit hindi nagdulot ng anumang pinsala. Ang Golden Body Shield, iyon ang kakaibang teknik ni Ning. Bulalas ng pangalawang elder na may pag-aalala. Sa sumunod na segundo, ang dulo ng espada ay dumampi sa kanyang lalamunan. Pwede ko sanang mapilayan ang iyong martial arts, ngunit minsang sinabi sa akin ni Ning na sa 3 matatanda, ikaw ang pinakamabait at pinakamabait sa kanya.
Kaya, hindi kita sasaktan, sabi ni Lito na may walang pakialam na tono. Pagkasabi niyon, sinaklob niya pabalik ang kanyang Xuanyuan sword. Ang pangalawang elder ay kapansin-pansing nakahinga ng maluwag, tumango sandali kay Lito, at pagkatapos ay umatras. Susunod, oras na para harapin ang ikatlong elder. Hehe, anak, mahilig akong maglaro ng apoy. Sana ay makayanan mo ang init, ang pang-iinis ng third elder, na tila nagliliyab sa loob ng kanyang mga mata. Gamit ang isang kumpas ng kanyang palad, binalot ng apoy si Lito. Itinaas ang kanyang Xuanyuan sword patungo sa langit, sumigaw siya, hayaan ang thunder na dumating. Ang unang maaliwalas na kalangitan ay biglang umikot na may maitim na ulap ng bagyo, na dumadagindong kasama ang kulog sa loob. Hindi nagtagal, nagsimulang bumagsak ang malalaking patak ng ulan, isa-isang pinapatay ang apoy. Ang eksenang ito ay nagpatulala sa lahat. Maaari ba siyang tumawag kaagad ng hangin at ulan? Siya ba ay isang Diyos? Isang batang martial grandmaster, sa katunayan ang kanyang reputasyon ay hindi walang batayan, hindi, ito ay mas malakas kaysa sa mga alamat. Mapalad akong masaksihan ang ganitong tanawin ngayon. Alam na hindi siya kalaban para sa kanya, bumantong hininga ang third elder, binigyan si Lito ng isang formal na yumuko, at sinabing, hindi na kailangang magpatuloy, ang matandang ito ay umamin ng pagkatalo. Kabanata 958. Si Asyong Beyo at ang tatlong dakilang elder, lahat ay nahulog sa kamay ni Lito. Isang patay na katahimikan ang namayani sa mga nanunood. Makalipas ang mahabang panahon, umalangaw-ngaw ang hagong ng langaw. Ang batang grandmaster, talagang nabubuhay siya sa kanyang reputasyon. Natatakot ako na ang kanyang kakayahan ay nalampasan na ng tinatawag na grandmaster. Huwag husgahan ang isang libro ayon sa pabalat nito. Sino ang makakaisip na may ganoong nakakatakot na lakas ang isang binata? Humakbang si Lito sa harap ni Asyong, Uncle. Lubhang malungkot ang mukha ni Asyong. May bakas ng pangungutya sa sulok ng bibig ni Lito, I wonder if I am now qualified to call you Uncle. Huminga ng malalim si Asyong ngunit nanatiling tahimik. Ngayon, ang pamilyang Beyo ay nawala ang lahat ng kanilang dignidad. To tell you the truth, based on your previous behavior, Uncle, if it were not for the sake of Ning, you will be much worse now. Nagbigay ng walang pakialam si Lito. Ang kanyang mga kilos at salita ay hindi nagpakita ng anumang kawalang gulang dahil sa kanyang murang edad. I'll ask you again, can you hand the artifact to me? Tanong ni Lito. Isang hindi nakikitang matinding pressure, na napakatindi tulad ng bukas na dagat, ang nagpahirap kay Asyong na huminga. Tumutulo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo, wala na siyang maisip na ibang sagot. Ikalawang elder, kunin ang divine artifact. Hindi nagtagal, kinuha ng pangalawang elder ang banal na artifact, inilagay ito sa isang matibay na kahon na gawa sa kahoy. Nang buksan ang kahon na gawa sa kahoy, ang maraming kulay na ilaw na sinag ay ibinubuga, kasing liwanag ng araw, kaya imposibleng tumingin ng direkta. Nuwa Stone. Huminga ng malalim si Lito at iniligpit ang gamit. Whoosh! Isang malamig na hangin ang dumaloy mula sa kanyang likuran. Mabilis na umiwas si Lito sa gilid, nakita niya si Jocelyn na nakatayo sa hindi kalayuan, dahan-daang ibinaba ang kanyang kamay. Ibigay mo sa akin ang batong Nuwa, inilahad niya ang kanyang kamay kay Lito. Tumaas ang isang kilay ni Lito, nandito ka ba para magmakaawa? Nagdilim ang mukha ni Jocelyn, nag-iiwan ako sa iyo ng ilang dignidad, huwag kang magsisi. Kung magsisimula akong kumilos, ang iyong kamatayan ay magiging miserable. Tumugon si Lito na may mahinang ngiti, isuot mo ito, ibig sabihin, kung maaari mong agawin ito. Ngumisi si Jocelyn, siya na hindi sumunod sa toast ay mapipilitang uminom ng forfeit. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay, isang ipu-ipo ng puting hangin ang nagsimulang mamuo sa kanyang kamao. Agad na itinulak ang suntok. Bang! Isang puting bagyo ang sumugod na parang umiikot na talam, na nagsara ng distansya kay Lito sa isang iglap. Sobrang bilis. Hindi maaaring maging pabaya si Lito. Tila ang antas ng martial arts ay talagang mas mataas kaysa sa makamundong mundo. Gumawa siya ng isang sidilang somersault, umiwas sa pag-atake. Ang kanyang Xuanyuan sword ay tumama kay Jocelyn. Bang! Isang golden sword energy ang pinakawalan. Hindi rin dapat pabayaan si Josh, mabilis siyang umiwas, at hinati ng enerhiya ng espada ang pader sa dalawang bahagi. Kasunod nito, ang dalawa sa kanila ay nahuli sa isang santukan, na agad na naging sanhi ng paglipad ng alikabok at pagkalat ng mga bato. Ang mga tao, sa simula ay nag-enjoy sa panunood, ay natakot sa kanilang talino, na naging dahilan upang sila ay tumakbo sa lahat ng direksyon. Dapat ba nating subukang pigilan ito? Takot na tanong ng ikatlong matanda.
Tuyong umubo ang Grand Elder, sa tingin mo ba mapipigilan natin sila? Bumantong hininga ang pangalawang elder, sinabi kay Asyong, dapat sigurong umatras tayo ng kaunti. Nagpalitan ng putok sina Lito at Josh ng daan-daang round hanggang sa wakas, nakahanap si Lito ng isang butas, na gumawa ng tiyak na hampas sa dibdib ni Josh. Galit na galit si Josh, muling naglunsad ng malakas na bugzo ng hangin. Nanatiling kalmado si Lito, binasag ang bugzo ng hangin sa isang mabilis na suntok, pagkatapos ay agad na tinutukan ng hampas ng palad si Josh. Tumigil ka! Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw mula sa itaas. Sa gitna ng langit, isang luha ang nabuo nang wala sa oras, at isang kakaibang mukhang matanda ang naanod mula sa siwang. Ang matandang lalaki, na may mahabang gininto ang balbas, ay may kakaibang anyo. Ang kanyang balat ay isang sinaunang tansong kulay. Ang kanyang mga mata ay may sensinang nagniningning. Ang kanyang balbas ay pinalamutian ng mga gintong kwintas, isang malinaw na tanda ng malaking kayamanan. Huwag mong saktan ang estudyante ko. Itinaas ng matandang lalaki ang kanyang kamay, at isang malakas na bugzo ang itinuro kay Lito. Sa pagkakataong ito, tumakbo si Josh sa tabi ng matanda, guro. Ang matandang ito ay walang iba kundi si Golden Lion Madman, isang top figure sa martial arts world, na nagtatrabaho sa pamilya Lin upang maging master ni Josh Lin. Golden Lion Madman has reached the level of a martial god. Sa secular na mundo, wala raw nakakamit ng ganoong pamantayan, sabi ng pangalawang elder habang hinahaplos ang kanyang balbas. Bahagyang umubo ang Grand Elder, sa katunayan, mayroon siyang mahusay na mga kakayahan sa parehong lakas ng paglipad at pagpunta sa ilalim ng lupa. Siya ay halos isang demigod. Malamig na ngumuso ang ikatlong elder, napakamayabang ng batang ito noon, kaharap ang Martial King ngayon, malamang na magdusa siya ng malaking kawalan. Bumantong hininga si Asyong, ay enjoy na lang natin ang palabas. Sa paglupag ng Golden Lion Madman sa sahig, hakbang-hakbang siyang naglakad. Bagamat tila magaan ang bawat hakbang niya, ang mga tile sa ilalim ng kanyang mga paa ay nadudurog sa bawat hakbang. Guru! Lumakad si Josh patungo sa kanya. May lakas ka pa bang tawagin akong master? Pinandilatan siya ng Golden Lion Madman. Ibinaba ni Josh ang kanyang ulo, ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at pagtatakwil. Sa mundo ng martial arts, bagamat may mga level distinctions pa rin, ang may pinakamataas na status ay ang mga martial artist. Hanggat malakas ka, mababawasan mo ang sinumang tinatawag na mayaman at marangal na pamilya. Kahit na makapangyarihan ang background ng pamilya ni Josh, hindi ito isinaalang-alang ng Golden Lion Madman. Asyong, dahil pinahahalagahan ka ng pamilya Lin kaya nakipag-asawa sila sa iyong Beiyu clan, ganito ba ang pakikitungo mo sa aking alagad? Malamig na tinitigan ng Golden Lion Madman si Asyong. Pinunasan ni Asyong ang malamig na pawis sa kanyang noo, nahihiyang sumagot, hindi. Hindi. Paano ang pangako mo sa amin? Gagamitin mong dot ang bato ng Nuwa, nakatayo pa ba yan? Mapilit na nagsalita si Golden Lion Madman. Of course it does. It's just. Tumingin si Asyong kay Lito, the Nuwa Stone. Kinuha na niya ito. Wala pa akong nakitang taong sabik na manligaw ng kamatayan. Nagulat ang Golden Lion Madman sa reaksyon ni Lito. Kalimutan ang tungkol sa mundong ito, kahit na sa mundo ng martial arts, walang naglalakas loob na harapin ang kanyang Roaring Rage of the Mad Lion, ng harapan. Boom! Habang nagsasalpukan ang dalawang kamao, tila nag-iba ang kulay ng buong mundo. Isang napakalaking shockwave, tulad ng isang bagyo, ang nagpatag sa lupa sa loob ng 100 metro. Kasunod nito, ang dalawang individual ay mabilis na umatras ng 10-10 metro. Lumuwa si Lito ng isang subo ng dugo, bumulong-bulong sa sarili, isang mandirigma na Diyos, talagang kakila-kilabot. Samantala, ang Golden Lion Madman ay mukhang talagang horrified. Ang kanyang mga mata ay kasing laki ng mga kampana. Hindi niya inaasahan na mahaharang talaga ng binatilyong ito ang suntok niya ng harapan. Sa sobrang lakas sa murang edad, bukod sa young master ng Dongfang family, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoon sa buong buhay ko. Bumaba ang tingin ni Golden Lion Madman sa kanyang dagwang kamao. Mahigpit na sinabi ni Lito, hindi na kailangan ng Saturday. Kung gusto mong lumaban, handa akong magpatuloy. Napangiti si Golden Lion Madman, anak, baka maprotektahan mo ang Nuwa Stone, ngunit sa kasamaang palad, hindi mo kayang makipaglaban kay Ning Beiyu. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Lito, at agad siyang tumakbo pabalik sa Beiyu residence. Master, bakit hindi na lang siya patayin ng diretso? Galit na tanong ni Josh. Smack! Sinagot ng Golden Lion Madman si Josh, bastos, sa tingin mo ba ayoko? Pero kung papatayin ko ang batang ito, baka masugatan ako. Ganun ba siya kakulit?
Nagkontrata ang mga mata ni Josh. Golden Lion Madman pondered, kung gusto nating harapin siya, kailangan nating malaman ang mas matalinong at mas mahusay na mga paraan. Dahil doon, hinawakan niya si Josh at sa isang iglap, nawala silang dalawa. Ning! Pagkatapos magmadali sa likod bahay ng Bayou Residence, nakita ito ni Lito na magulo. Ang katulong na si Maricel ay nakahandusay sa sahig, na may bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ang binibini ay kinuha ng pamilya Lin. Sinabi ni Maricel. Tumalikod si Lito para umalis, ngunit hinawakan ni Maricel ang kanyang braso, gusto ng binibini na sabihin ko sa iyo, huwag kang pumunta sa mundo ng martial art, masyado silang makapangyarihan. Malamig na sinabi ni Lito, gaano man kalakas, kailangan kong subukan. Maliban kung mapahamak ang aking kaluluwa, hindi ako susuko kay Ning. Nagulat si Maricel dito. Hindi niya naintindihan noon kung bakit labis na nagmamalasakit ang dalaga nila kay Lito, ngunit ngayon ay naiintindihan na niya ito. I heard from the Lin family that the wedding is in a month. May oras ka pa. Itinaas ni Lito ang kanyang ulo, pinagmamasdan ang unti-unting pagsasara ng espasyo sa kalangitan, at tahimik na sinabi, Ning, hintayin mo ako. Pagkatapos ng labanang ito, nagpahinga si Lito ng 3 araw bago siya tuluyang gumaling. Noong araw na iyon, nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag sa telepono. Hello, pwede ko bang tanungin kung ito si Mr. Lito Argel? Kakaibang babae ang boses. Ay, anong meron? Ang sabi ng babae, ito ang istasyon ng pulis. May isang bata na nagngangalang Cheng Cheng na sinasabing nakababatang kapatid mo. Pwede mo ba siyang sunduin? Cheng Cheng. Nasaan ang nanay niya? Tanong ni Lito. Ang babae ay nag-aalangan na sumagot, tumanggi ang bata na magsabi ng anuman maliban sa paghiling sa amin na makipag-ugnayan sa iyo. Wala kaming makukuhang ibang impormasyon mula sa kanya. Sige, naiintindihan ko. Pupunta ako agad. Sa halip na mag-isa, nagpadala si Lito ng miyembro ng kanyang lokal na Dragon Gate upang kunin si Cheng Cheng sa kabisera. Nang makita si Lito, namula ang mga mata ni Cheng Cheng. Mag-withdraw kayong lahat sa ngayon, sabi ni Lito. Pagkaalis ng iba, tumingkayad si Lito at tinanong si Cheng Cheng, ano ang nangyari? Nasaan ang iyong ina? Siya ay dinukot ng masasamang tao. Nagsimulang humikbi si Cheng Cheng, may samando sa amin, itinago ako ni nanay at inakit ang mga masasamang tao. Huminga ng malalim si Lito, hinawakan ang braso ni Cheng Cheng, at nakiramdam sandali. Sa katunayan, ang ginawa ng tao na proteksyon selyo ay hamina ng husto. Nangangahulugan din ito na ang espiritu ng taong nagbuklod sa kanya ay naging napakahina. Ito ay dapat nagawa ng mga tao mula sa martial arts world. Kuya, pwede mo ba akong tulungang mahanap ang nanay ko? Napuno ng luha ang mga mata ni Cheng Cheng, nauutil siya. Tinapik ni Lito ang kanyang maliit na ulo, nangako si kuya sa iyong ina, lagi kitang paprotektahan, ang nanay mo, nangangako si kuya na hahanapin siya para sa iyo. Mariing tumango si Cheng Cheng. Dahil sa pagod, humiga si Cheng Cheng sa dibdib ni Lito, at nakatulog ng ilang sandali. Humakbang papasok si Yan Rainey, nang makitang hawak ni Lito ang bata, nagulat siya, at ang kanyang bibig ay hugis o. Oh my goodness, Master, you're so amazing, even having an illegitimate child, who is the lady? Tinakpan ni Yan Rainey ang bibig niya, na may tono ng pagtataka. Kung magbibiro ka ulit, huwag mo akong tawaging Master, seryosong sabi ni Lito. Nilabas ang dila ni Yan Rainey, nagbibiro lang ako, para humingi ng tawad, pananagutan ko ang bata. Ibinigay ni Lito ang bata kay Yan Rainey na nagsimulang umaliw sa kanya. Matagal niyang tinitigan si Cheng Cheng, lalong lumaki ang kanyang ekspresyon, at naglabas ng, ang batang ito. Mukhang pamilyar. Kabanata 959. Mukhang sino? Tanong ni Lito. Kumunat ang noo ni Yan Rainey, nag-isip ng mahabang panahon, at kalaunan ay umiling, hindi ko na maalala. Master, sino ang batang ito? Sa murang edad nito, maliwanag na magiging gwapo na siya sa hinaharap. Si Yan Rainey ay medyo nahihibang. Walang imek na sumagot si Lito, tita dapat ang tawag niya sa iyo, ingatan mo ang iyong sarili. Nilabas ni Yan Rainey ang kanyang dila, nagbibiro lang ako. Sinabi ni Lito, nagkataon lang na nakilala ko siya. Mukhang may koneksyon ang kanyang ina sa mundo ng martial arts. Ilang araw na ang nakalipas, nahuli ang kanyang ina, marahil ng mga tao sa mundo ng martial arts. Mukhang nagulat si Yan Rainey, ang martial arts world. Are you planning to go rescue her? Tumango si Lito, syempre, ngunit sa kasalukuyan ay walang mga lead. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Yan Rainey, well, I might have a way. I know it all in the martial arts world.
We can definitely get some information from him. Pagkasabi nito, napakunot ang noo niya, gayunpaman, kailangan muna nating hanapin ang pasukan sa mundo ng martial arts. Madaling umalis sa mundo ng martial arts, ngunit hindi ganoon kadaling makapasok. Maliban kung mayroon kang permit, kakailanganin mong hanapin ang pasukan. Alam mo ba kung saan ang pasukan? Tanong ni Lito. Umiling si Yan Rainey, may tsismis na ang aming mga ninuno ay nag-iwan ng 3 nakatagong pasukan sa mundo ng martial arts mula sa ating mundo, ngunit ang kanilang mga lokasyon ay napakalihim. Ngunit, hindi tulad ng imposibleng mahanap ang mga ito. May mga anomalya sa paligid ng mga pasukan na ito tulad ng magnetic field interference o kakaibang mga halaman at hayop. Ang pinakakapansin-pansing katangian ay ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya ay mas mataas sa mga lugar na iyon. Hinawakan ng kanyang baba, sinabi ni Lito, kahit na, hindi madaling mahanap ang 3 lokasyong ito sa napakalawak na mundo. Ang kanyang kasalukuyang impormasyon ay lahat ay limitado sa Lox Nation. Kung kailangan niyang mahanap ang pasukan, kakailanganin niya ng impormasyon mula sa buong mundo. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, ang grupo lamang ng mga tao ang angkop na maging kanyang mga mata ang Blood Clan. Master, gusto mong supulan ang Blood Clan. Imposible. Gulat na bulalas ni Yan Rainey. Sa martial world, narinig ko ang kasaysayan ng Blood Clan, walang mas maikli kaysa sa martial world. Mayroon silang mahigpit na hierarchical system, ang pagsisikap na paamuin sila ay isang pipe dream. Umaasa si Yan Rainey na tatalikuran na ni Lito ang nakatutuwang ideyang ito. Tumayo si Lito, tumingin sa labas ng bintana at mahinang nagsabi, walang imposible. Ang kailangan lang para makontrol sila ay maging mas malakas kaysa sa kanila. Bagamat napagpasyahan niyang mag-breakthrough sa Blood Clan, wala siyang ideya kung saan magsisimula. Dumating ang turning point noong hapon ng 2nd araw. Isang matagal nang nawawalang tawag sa telepono ang pumasok, isang malutong na boses ang nagpahayag, Hoy Master Argel, sumikat ka na. Dumating ka sa kabisera ng lungsod at hindi man lang ako binisita. Nang marinig ang pamilyar na boses na ito, tumawa si Lito, Miss Chu, hindi na kailangang maging sarcastic. Sok. Ang tagal na pala nung huli tayong nagkita at parang ang layo-layo mo na. Reklamo ni Rina Chu. Tinanong ni Lito, ano ang kailangan mo sa akin? Well, hindi mo ba alam? Sikat na sikat ka. Ang iyong tagumpay laban sa Bayou Mansion ay usap-usapan sa matataas na antas ng kabisera ng lungsod. Pagkasabi nito, mukhang nasa sabik si Rina Chu. Walang pakialam na sinabi ni Lito, iyan ang problema nila, wala itong kinalaman sa akin. Typical mo, walang pakialam sa kahit ano. Okay, let's get to the point. Masayang isiniwalat ni Rina, sinabi ng kapatid ko sa aking ama ang tungkol sa nangyari sa Kunlun Mountain, lubos siyang nagpapasalamat sa iyo. Ang ibig mong sabihin ay Yanzi Chu. Naisip ni Lito ang matigas ang ulo at magandang babae sa puting nyebe ng Kunlun Mountain. Oo, niligtas mo ang kapatid ko, malaki ang pasasalamat ng tatay ko, noon pa niya gustong makahanap ng pagkakataon para magpasalamat sa iyo, naisip niyang wala kang dapat pagkukulang, kaya gusto kanyang bigyan ng manor na meron kami sa labas ng ibang bansa. Sinabi ni Rina, na tila inaasahan na tatanggi si Lito, agad niyang idinagdag, hindi ka maaaring tumanggi, ito ay regalo mula sa aming lahat. Nakahanda na ang isang pribadong jet para sa iyo, at lilipad ito ngayong gabi. Dahil ang dami mong sinabi, paano ako tatanggi? Medyo walang magawang sabi ni Lito. Ang pagpunta sa ibang bansa ay hindi ganap para sa kapakanan ng manor. Ang London din ang punong tanggapan ng Blood Race, maaari niyang kunin ang pagkakataong ito upang mag-imbestiga. Hiniling ni Lito kay Yan Rainey na manatili at samahan si Cheng Cheng, inayos din niya ang maraming miyembro ng kanyang grupo na protektahan sila. Pagkatapos, humakbang siya patungo sa London na may maangin na hakbang. Pagdating niya sa London, hating gabi na sa lokal na oras. Ang taong inayos na tumanggap sa kanya ay isang lalaki mula sa Locksmen, medyo sobra sa timbang, makinis ang buhok sa likod, mukhang medyo obsequious. Mr. Argel, ang pangalan ko ay Isko, ako ang taong inayos ng pamilya Chu para tanggapin ka, sisiguraduhin naming magbibigay ng mga serbisyong makakapagpasaya sa iyo. Tumango si Lito. Maya-maya, may dumating na sasakyan. Pumasok si Lito, at nakarating sila sa isang marangyang hotel. This is the Lockery Presidential Suite reserved for you, and the gift is inside. Sana magustuhan mo. Inabot sa kanya ni Isko ang room card at isang kindat. Kumunat ang noo ni Lito, nagtataka kung bakit kakaiba si Isko. Matapos ay swipe ang card para makapasok sa silid, dapat sabihin, ang taos-pusong kilos ng pamilya Chu ay napakakahanga-hanga, ang presidential suite nga ay napakamarangyang.
Ang sahig ay kumikinang na parang salamin at ang mga kasangkapan ay napakaganda. Gayunpaman, walang pakialam si Lito sa mga ito. Matapos maintindihan ang layout ng suite, pumunta siya sa banyo para maligo. Nang matapos ang kanyang pagligo, casual na nakatapis ng tuwalya, pumasok siya sa kwarto. Ah! Pagpasok pa lang niya, isang nakakatalim na sigaw ang halos maputol ang eardrums niya. Isang napaka-inosente na mukhang babae ang nakapulupot sa sulok, nakatingin sa kanya ng may matinding takot. Laking gulat ni Lito, lumuwag ang pagkakahawak niya sa tuwalya, at nahulog ang tuwalya na nakatikip sa kanyang pribadong bahagi. Ganito, mahinahon, siyang tumambad sa harapan ng dalaga. Ang eksena ay parang pantasya ng isang exhibitionist. Nanlaki ang mga mata ng dalaga noong una, nagulat sa nakitang nasa harapan niya, at pagkatapos ay namula ang kanyang mukha, mabilis niyang kinuha ang isang ashtray sa kanyang tagiliran at ibinato iyon kay Lito. Sa pagmamadali, tumakas si Lito mula sa kwarto at nagsuot ng pantalon bago bumalik sa kwarto. Sa sandaling makapasok siya sa pintuan, isang umuungol na draft ang humihip sa likod ng kanyang leeg. Nagtago ang dalaga sa likod ng pinto, nagtaas ng desk lamp para tambangan siya. Sa isang mabilis na paggalaw, hinawakan ni Lito ang kanyang palso, at ang desk lamp ay bumagsak sa sahig. Iyon ay isang kristal na chandelier. Nakatitig sa babae, nagbabala si Lito, munting babae, ang paggamit ng mga bagay na tulad nito upang tamaan ang mga tao ay maaaring magdulot ng malubhang problema. Bitawan mo ako, bastos ka. Napabalikwas ang dalaga sa galit. Galing ka ba sa bansang Lux? Tanong ni Lito, nagulat. Gaya ng inaasahan, binitawan niya ang kamay niya. Sa sumunod na segundo, handa ng sipay ng babae si Lito. Sa mabilis na pagclamp ng kanyang mga binti, mabilis na umiwas si Lito, bata, sa ganitong sitwasyon ng nag-iisang lalaki at babae, huwag mo akong kulitin. Hindi ito katanggap-tanggap dito. Bah! Sinong nang-aasar sa'yo, gusto kitang pilayin. Sa isang mabangis na titig, tinitigan siya ng dalaga, ngunit dahil sa malinis at hindi nakakapinsalang hitsura nito, mas lalo siyang naging kaibig-ibig. Pagkaupo sa sofa, sinabi ni Lito, bigla kang sumulpat sa kwarto ko. Hindi ba dapat ako ang sumisigaw? Stop pretending. Paanong hindi mo alam kung bakit ako nandito? Sagot ng dalaga na halatang inis. Frankly speaking, wala akong ideya. Ang ekspresyon ni Lito ay naging mas neutral, at sa kanyang puso, malamang na mayroon na siyang ideya sa kung ano ang nangyayari. Si Isko ay talagang nag-o-overthink sa mga bagay-bagay. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan, maaari kang umalis ngayon, sabi ni Lito. Ilang sandali pa ang dalaga, sigurado ka. Tumanggo si Lito. Gayunpaman, may nakasulat na pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Siya ay humakbang patungo sa harap ng pintuan at nang hindi tumutol si Lito, sa wakas ay naniwala siya na talagang pinababayaan siya nito. Pagkatapos, bumalik siya sa kwarto at umupo sa sahig. Bakit, ayaw mong umalis? Tanong ni Lito. Umiling ang dalaga, I can't go. I promised them that I could stay overnight, kung hindi ay hindi ako mababayaran. Sa puntong ito, naging malungkot ang kanyang mukha. Baka sa mukha ni Lito ang pangungutya, so ibinente mo ang sarili mo para sa pera. I see. Sampal. Sa sumunod na segundo, diretsyong sinampal siya ng dalaga sa mukha. Habang ang isang kamay sa kanyang pisngi, si Lito ay may nanlalamig na mukha, ang babae pagkatapos ay sumigaw ng sunod-sunod, sa tingin mo ba gusto ko ito? Alam mo ba kung gaano kalaki ang utang ng aking ama? Kung hindi ko makuha ang pera bukas, ang aming buong pamilya ay nasa lansangan. Huminga ng malalim si Lito, bahagyang nagsalita, nangako sila sa iyo na kung mananatili ka sa akin magdamag, makukuha mo ang pera. Ang batang babae, na may hitsura ng pagsuwi at kahihiyan, ay tumanggo sa kanyang ulo. Kaagad, ibinaba niya ang kanyang ulo at nagsimulang umiyak ng tahimik. Nanginginig ang mananipis niyang balikat, pero pinipigilan niyang gumawa ng anumang ingay. Magkano ang kailangan? Tanong ni Lito. Tila natigilan ang dalaga, $500,000. Inilabas ni Lito ang isang tseke, mabilis na nagsulat ng isang string ng mga numero, at itinulak ito patungo sa kanya, kunin mo. Natigilan ang dalaga, may halong hiya at galit sa mukha, what do you mean by this? Isipin mo na kung bibigyan mo muna ako ng pera, madadamay ako, at hahayaan kang gawin ang lahat ng gusto mo. Humikab si Lito, tumayo, inilagay ang tseke sa kanyang kamay, at hinaila siya patungo sa pinto. Bilisan mo na at umalis na, gusto ko nang matulog. Huwag mo nang sayangin ang oras ko. Ang mga salita ni Lito ay nagdulot ng pagkatulala sa dalaga. Siya ba ay? Pinalayas siya. Pero hindi mo man lang alam ang pangalan ko. Paano kung kunin ko ang pera mo at tumakas? Parang nawala ng gana ang dalaga.
Simpleng sabi niya, wala akong pakialam. Nakarating na siya sa pinto, wala pa siyang oras para magpasalamat nang biglang sumara ang pinto. She touched her nose. A complex expression on her face, kakaiba talaga ang lalaki. Pero, thank you all the same. Kinabukasan, sa sandaling binuksan ni Lito ang pinto, si Isko ay nakatayo na roon, nakangiting masayang-masaya. Mr. Argel, kamusta kagabi? Tanong ni Isko, nagniningning, ang kanyang maliliit na mata ay palihim na lumilibot patungo sa kwarto. Walang pakialam na nagsalita si Lito, hinayaan ko siyang umalis. Saglit na natigilan si Isko, umalis siya kaninang umaga. Umiling si Lito, kagabi. Hindi ako interesado sa ganitong bagay, huwag mo nang simulan muli. Pagkasabi niya nun, nilagpasan siya nito patungo sa restaurant. Mukhang natarante si Isko, paano niya malalabanan ang isang inosenteng babae. May problema kaya siya sa departamentong iyon. Mr. Argel, pagkatapos ng almusal, pupunta tayo at titingnan ang manor, siya nga pala, ayusin ang mga papeles. Dagdag ni Isko. Tumango si Lito, naiintindihan. Pagdating sa restaurant, casual na pumili si Lito ng isang liblib na lugar at pumitas ng ilang prutas. Darling, staying in a hotel like this, pati ang mga bisita sa paligid natin ay bihis na bihis pagdating sa dine, feeling ko isa akong aristokrata. Maya-maya lang ay narinig ang isang excited na boses. Isang dalagang nakaputing damit at isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang pumasok sa restaurant. Ang babae ay nasa early 20s at most, ngunit ang lalaki ay may puting buhok na. Ito ay maaaring combo ng inaanak, o. Si Lito ay hindi karaniwang nag-abala dito, ngunit isang sulyap pa sa kanya, ang babaeng ito. Medyo pamilyar siya. Siya ay anak ng maliit na may-ari ng supermarket na nakita niya sa bayan ng county, ang pangalan niya ay Yanyan Gao. Siya ay medyo maganda at may kaunting reputasyon sa lokalidad na may maraming manliligaw. Dati, kapag bibili si Lito ng mga gamit sa bahay mula sa maliit na supermarket, napagkamalan ni Yanyan na may nararamdaman ito para sa kanya, madalas itong masungit at magsasabi ng mga bagay na nakakapagpahiya na parang pulaka na nagnanasa sa isang sisni. Nang maglaon nang siya ay pumunta sa ibang bansa para sa high school, ang kanyang pamilya ay nagdaos ng isang piging sa loob ng ilang araw, na patuloy na ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay. Sa tuwing babalik siya, parang gansa ang bonggang-bongga, ipinagmamalaki ang kanyang kayamanan at snob ang kilos. Inakala ng lahat na maganda ang ginawa niya, at maraming tao ang naiinggit sa kanya. Ngunit kung titingnan ang sitwasyon ngayon, tila hindi siya kumikita ng pera. Kabanata 906. Tulad ng pagkilala ni Lito kay Yanyan, nakita rin niya ito. Agad na nagbago ang mukha niya, mabilis na umiwas ng tingin, umaktong walang pakialam at nagkukunwaring hindi siya nakikilala. Gayunpaman, alam niyang nakita na siya ni Lito, at ang sitwasyong ito ay tila kulang sa mukha. Kaya, lumapit siya sa kanya at tinanong siya, paano ka narito? Hindi ka nandito para sa isang gawaing anino, hindi ba? Tahimik na sagot ni Lito, hindi. Hey, why so serious? If you told me you're working here, I wouldn't look down at you. There's no need to save face in front of me. Mayabang na tumawa si Yanyan. Hindi nagpaliwanag si Lito, umiling lamang. Sino itong Ginoo? Lumapit ang lalaking iyon at tinanong si Yanyan. Sumagot si Yanyan, siya ay isang kababayan ko. Hindi kami masyadong close. Tumango ang lalaki, kumuha ng business card at ibinigay kay Lito, hindi madali ang pagiging waiter dito. Maari mo akong kontaken anumang oras. Dahil kababayan ka niya, matutulungan kitang makahanap ng mas magalang na trabaho. Tumingin si Yanyan kay Lito na may mapang-asar na mukha, hindi ka ba magpapasalamat kay President Jean? Sinulyapan ni Lito ang business card, ngunit hindi ito kinuha, sinabi lamang, hindi na kailangan. Lito, nagbibiro ka ba? Malugod kang inalok ni President Jean ng trabaho, at talagang mapili ka. Inakusahan ni Yanyan ng walang karagdagang pagtatanong, kung tama ang pagkakaalala ko, malamang na hindi ka pa nakakapagkolehiyo, araw-araw na nananatili sa kabundukan. Sa antas ng iyong edukasyon, mapalad kang makakuha ng trabaho sa kumpanya ni President Jean. Inulit ni Lito, gaya ng sinabi ko, hindi ko kailangan. Hehe, what's with the attitude? It might be fine acting tough in a small town but this is a major international city. Wala kang halaga ng langgam dito. Umiling si Yanyan, si President Jean ay ang deputy manager ng isang kumpanya ng pamumuhunan, hindi ba't mas mabuting magsabi ng ilang magagandang bagay sa kanya kaysa magtrabaho sa sarili hanggang kamatayan na parang aso? Bakit ka ba nahihirapang kausapin? Umiling si Lito, umupo para kumain. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, empleyadong kumakain dito?
Baka sa mukha ni Yanyan ang paghamak. Hindi pinansin ni Lito, hindi rin natuwa si President Jin, nasaan ang manager mo? Paano pinangangasiwaan ang mga empleyado dito? Maya-maya, tinawag ng waiter ang manager. I'm sorry. This gentleman is not our employee, the manager explained in English. Hindi empleyado. Nagulat si Yanyan, nagtataka lang siya kung bakit hindi naka-uniforme si Lito. So, hindi siya waiter. Hindi makapaniwalang sumilip ka dito para sa libreng pagkain. Nang hindi pinag-iisipan pa, naramdaman ni Yanyan na ito lang ang posibilidad, nakakadismaya ka talaga, hindi ko inaasahan na mayroon kang ganyang karakter. Sinabi ni President Jin, manager, hindi mo na ba siya papaalisin? Iniistorbo niya ang pagkain ko. Nag-alinlangan ng manager dahil hindi siya sigurado sa pagkakakilanlan ni Lito. Sumigaw si President Jin, ako ay isang VIP customer. Walang dapat pag-alinlangan. Ang masasabi lamang ng manager kay Lito, sir, bukas lang ang lugar na ito para sa mga VIP na customer. Kung hindi, mangyaring umalis ka agad. Tumigil ka. Noon lang, lumapit si Isko, hinaila ang manager sa tabi, at bumulong ng ilang salita. Nang marinig ito, nagulat ang manager at nagtanong, are you saying? Mr. Chu. Habang seryoso ang mukha, tumanggo si Isko. Agad na nilapitan ng manager si Lito, yumuko ng malalim, at sinabi sa matigas na wika nila, I apologize, it was my mistake. What on earth is going on? What happened to our VIP clients' concerns? Sabi ni Director Jin, halatang hindi nasisiyahan. With a cold voice, the manager said, sa dalawang kliyente dito, babawiin ang VIP status mo. Please leave now. Nagbago ang mukha ni Director Jin, sa anong batayan? Walang sabi-sabi, agad na ipinatawag ng manager ang mga security guard at pinalabas sila. Mr. Argel, please enjoy. Yumuko ng malalim ang manager kay Lito bago umalis na kinakabahan. Mr. Argel, tumawa si Isko, kung ang sinuman dito ay hindi gumagalang, sabihin mo lang. Si Mr. Chu ay isang pangunahing shareholder sa hotel na ito, malaya kang gawin ang gusto mo rito. Tumanggo si Lito, tumayo at nagsabi, may lakad ako. Si Isko, na may nakangiting mukha, ay nagtanong, kailangan mo ba ng isang taong sasamahan ka? Umiling si Lito, hindi na kailangan, magiging maayos din ako mag-isa. Sa labas ng hotel, sinampal ni Mr. Jin si Yanyan, di ba sabi mo waiter lang siya? Sinira mo ang lahat. Kinansela ang aking hard-earned VIP status. Paano na ako makikita ng mga kaibigan ko? Tinakpan ni Yanyan ang kanyang mukha, nalulula sa kahihiyan, ngunit hindi siya nang ahas na saktan si Mr. Jin, kaya pinilit niyang lunukan ang kanyang galit. Mr. Jin, huwag kang magagalit. Ito ay isang hindi inaasahang aksidente. Paano ko malalaman na kilala ng batang iyon ang mga shareholder ng hotel? Tinulak siya ni Mr. Jin, umalis ka na dito. Tapos na tayo. Huwag mo na akong kontakin ulit. Nagbago ang mukha ni Yanyan. Umaasa na siya ngayon kay Mr. Jin para sa lahat ng kanyang pangangailangan. Mr. Jin, huwag kang magalit. Paulit-ulit na pakiusap ni Yanyan, ngunit sumakay lang si Mr. Jin sa kanyang sasakyan at umalis. Nagngangalit si Yanyan, Lito, walang magandang nangyayari sa paligid mo. Tatandaan ko ito. Dumating si Lito sa ibaba at nag-iisip kung saan pupunta nang may isang anino na lumabas sa kanya. Excuse me. Isang mahinang boses ng babae ang nagsalita. Ito ang parehong babae na ipinadala sa silid ni Lito kagabi. Bakit ka nandito? Nagulat si Lito. Namula ang mukha ng dalaga, I am here to thank you. Malaking tulong ang pera mo kahapon. Hindi na kailangan. Itinaas ni Lito ang kanyang paa, handang maglakad palayo. Hindi ko matatanggap ang ganoong kalaking halaga ng pera at walang gagawin. Hayaan mong may gawin ako para sa iyo. I can be your tour guide, nagmamadaling sabi ng dalaga. Tumaas ang isang kilay ni Lito, familiar ka sa lugar na ito. She nodded, nagtatrabaho ako ng part-time bilang tour guide. Mabuti kung gayon, ikaw ang magiging gabay ko, sabi ni Lito. Hayaan mo muna akong magpakilala, ang pangalan ko ay Edna Zhao. At ikaw? Tumingin si Edna kay Lito na may nakakalokong ngiti. Lito Argel. Pagkatapos, nagsimula silang dalawa na libutin ang buong lungsod. Sa hindi kalayuan, pinanood ni Yanyan ang eksenang ito, na nagkomento ng sarkastikong, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng kasintahan ang isang tulad niya. Ikaw ang dahilan kung bakit ako natapon, hindi ko gagawing madali para sa iyo. She revealed a malevolent expression na parang naghihiganti. Pumara siya ng taxi at nagsimulang sundan si Lito, inilabas ang kanyang telepono para tumawag, kumusta, Kuya Yang, ako, ito.
Kailangan ko ng favor. Hey hey? Ate Yan. How come you have time to contact me? Tuwang-tuwang tumugon si Zeren Yang. Naiinis na mukha ni Yan. Si Zeren na ito ay isang kilalang lokal na mobster. Mayroon siyang 12-12 ng mga compound, kadalasang nagpupuslit ng mga bagay para mabuhay at sangkot din sa pamba-blackmail at pangangikil sa mga negosyanteng kalahi. Noon pa man ay nahuhumaling siya sa kagandahan ni Yan, gustong makipagkaibigan sa kanya, ngunit walang interes si Yan na lumubog ng napakababa at sa gayon ay palagi siyang iniiwasan. Ngayon, gayon pa man, siya ay patunayan na maging kapaki-pakinabang. Nabuli ako, Kuya Yang. Kailangan ko ang iyong tulong, sabi ni Yan na nagkukunwaring pagkabalisa. Nang marinig ito, napagtanto ni Zeren Yang na ito ay isang minsan sa buhay na pagkakataon at agad na sinabi, kung gayon ay natagpuan mo na ang tamang tao. Kung sino man ang maglakas loob na saktan ka, ipaghihiganti kita. Sinabi ni Yan, aabisuhan kita saglit. Humanda ka at magsama ka ng ilang tao. Hinampis ni Zeren Yang ang kanyang dibdib at sinabing, huwag kang mag-alala, magdadala ako ng sapat na mga tao para suportahan ka. Dinala ni Edna si Lito sa isang simbahan, tuwang-tuwang ipinaliwanag sa kanya ang kasaysayan ng simbahan. Si Lito ay nakikinig habang pinagmamasdan ang mga kalapit na gusali at mga tao. Wala siyang nakitang mga angkan ng dugo, ang kanyang dismayadong hugis ng kanyang mukha ay nahayag sa pamamagitan ng pag-iling ng kanyang ulo. Anong meron? Hindi pa ba sapat ang paliwanag ko? Nang makitang umiling si Lito, biglang nagalit si Edna. Hindi, may iniisip lang akong iba, paliwanag ni Lito. Lalong nadismaya si Edna, mukhang nabigo talaga ako. Nagsimula ka ng mag-isip ng ibang bagay. Lito. Oy, ikaw si Lito? Tama ba? Biglang lumitaw ang 5 matangkad at matipunong lalaki sa harap ni Lito. Sumulyap si Lito sa kanya, napansin ang kakaibang tato sa kaliwang bahagi ng kanyang leeg, at tumango na nagsasabing, ano yun? Sumama ka sa amin. Sinenyasan ng isa sa mga lalaki si Lito, pagkatapos ay tumalikod na para umalis. Sa kalagitnaan, napagtanto niyang walang balak si Lito na sundan siya at agad na nairita, bakit nakatayo ka pa rin dyan? Tumawa si Lito, bakit kita susundan dahil lang sa hinihiling mo sa akin? Napabuntong hininga ang lalaki, tila nabigla sa sagot ni Lito. Itinuro niya ang tato sa leeg, young man, do you see what this is? Hindi ko ito nakikilala, sabi ni Lito. Malamig na sinabi ng lalaki, isa ako sa mga tauhan ni Brother Yang mula sa Ching Street. Kuya Yang mula sa Ching Street. Nang marinig ang pangalang ito, nagulat si Edna, mabilis na napalitan ng galit. Tumingin sa kanya si Lito, so, isang celebrity. Masungit na tumugon si Edna, ang Ching Street ay isang kapitbahayan na tinitirhan ng mga taga-Locks, na puno ng maraming gang, at isa si Zeren Yang sa kanila. Ginawa ng hamak na ito ang lahat ng masasamang bagay na maiisip, binubuli ang aking ama sa isang malaking utang, at ang mga pumunta sa aming pintuan na nagdudulot ng gulo ay mga tauhan ni Brother Yang. Tumawa ang lalaki, anak, get it now. Sumunod ka sa amin, o humanda ka sa paghiga dito. Huwag mo siyang samahan, madaming tao sa paligid, at least mas safe. Hinawakan ni Edna si Lito. Ngumisi ang lalaki, bata, naalala ko ang address mo. Ang dami mong sinasabi, hindi ka ba natatakot na pumunta ako para pag-aralin ka at ang mga magulang mo? Ikaw. Hindi mag-alala si Edna sa kanyang sarili, ngunit ayaw niyang i-drag ang kanyang mga magulang dito. Namumula ang mga mata niya sa takot. Matapos tingnan si Edna, sa wakas ay hinarap ni Lito ang lalaki, sasama ako sa iyo. Hehe, mas parang ganun na lang, masungit na sabi ng lalaki. Sa kanyang mga mata, si Lito ay isang mahinang kabataan lamang na marahil ay hindi pa nakakapatay ng manok sa kanyang buhay. Sa harap ng mga tulisan na ito, siya ay walang iba kundi isang tupa sa katayan. Huminga ng malalim si Lito, sasamahan ko, Kate. Medyo nagulat si Lito, dahil nakikita niya na nanginginig ang katawan ni Edna. Halatang takot na takot siya. Hehe, medyo loyal yung Little Missy. Kaya, sumama ka, tumawa ang lalaki at tumingin sa taas baba kay Edna. Kinakalkula niya ang sarili niyang mga gusto sa kanyang isipan. Ang munting Missy na ito ay tunay na kaibig-ibig. Matapos turuan ng leksyon ang binatang ito, hindi ba masarap makipaglandian sa dalagang ito? Hindi niya maitago ang kanyang intensyon kay Lito. Nang makita ang mapanlinlang na ekspresyon sa kanyang mukha, bahagyang naging malamig ang tingin ni Lito, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumunat sa isang malupit na ngiti.